Alam nyo, napaka-importante ng architectural design. Dito kasi nag-uumpisa ang lahat. Sabi nga nila, it all starts with an architect. Alam nyo, napaka-importanteng pagplanuhan talaga, lalo na ang inyong magiging dream house kasi dyan kayo titira. Kung ano man yan, kung dream house man yan, kung building man yan, kung commercial building man yan, kung paupahan man yan, importante po talaga na magpa-design sa isang architect at kumausap po kayo ng engineer. Ito nga pala yung naging result nung na-computerize na siya. Kung maalala nyo nga guys, ito yung pinakang final na sketch or drawing ni architect. Natuwa ko nung mai-render na ito. Kaya naman ngayon, pagkadami-daming pinapipirmahan sa akin ni Engineer Bianca, parang feeling ko tuloy artista ako dito. Kailangan pirmahan ito lahat dahil asikasuhin na po kasi yung building permit. So sa planong to, andito ang electrical, andito ang plumbing, ayan yung mga poste, yan yung mga pintana, lahat po planado po yan. Pa rin ako makapaniwala na ito na talaga siya. Nung kailan lang parang dinodrawing ko lang sa typewriting. Maganda po talaga na mag-hire ng professionals kasi sila po yung mas nakakaalam at tutulong po sa atin, lalo na kung wala tayong idea sa pagpapagawa ng bahay. Hindi rin kamahalan ng kanilang professional fee. Depende po ito sa inyong ipapagawa guys, kasi napag-uusapan naman po yun. Kung drawing lang, pero kung gusto nyo talagang ipa-admin sa inyo pati yung pagpapagawa sa kanila, kayo po ang masusunod doon. Samahan nyo lang po ng sipag at tiyaga at lalong-lalo na huwag nyo pong kalimutan na magpasalamat at magdasal po kay God. Maraming salamat nga po pala sa mga nanonood ng video ko. I-update ko po kayo once na maayos na po yung building permit. Mas maganda kasi talagang kumonsulta sa mga expert, sa mga professionals. Nang sa gayon, talagang wala kayong magiging problema in the future. Ang isa pang pinaka-importante sa lahat, mas makakalculate nyo, mas makakapagpa-quotation kayo kung magkano nga ba ang inyong magiging budget sa inyong ipapagawa. At nang sa ganon, makapag-ipon kayo, mapaghandaan nyo ng husto ang inyong magiging budget. Siyempre, sa architectural design, susunod na dyan ang structural design ni engineer. Kaya naman magkaparehas po yan, magkasama po talaga yan, engineer at saka architect po. Alam nyo, ibang feeling talaga at nakaka-excite, lalo na nung pumipirma na po ako dun sa mga dokumento, sa mga papeles na kakailanganin, sa mga paghahanda bago mag-umpisa ang construction ng bahay, iba po talaga sa pakiramdam. At least meron kang peace of mind. And syempre, pagpunta nyo sa construction firm or kakausap na kayo ng architect and engineer, ipapakita nyo sa kanila kung ano ba yung gusto nyong maging itsura ng inyong magiging bahay. Kayang-kaya po nilang gawan yan. Basta sabihin nyo lang po yung mga detalye na gusto nyo. Ilan yung kwartong gusto mo, ilan yung mga pintuan, ilan yung CR. So, ididepende po yan sa sukat ng inyong lupa. Ididepende yan sa magiging sukat ng floor area ng mismong bahay na ipapatayo. At yun ang mga bagay na mapag-uusapan ninyo once na mag-hire po kayo ng architect and engineer. And syempre, katulad na nabanggit ko, magkasama talaga ang architect and engineer dahil si engineer naman ang bahala sa pagpapatibay ng inyong magiging bahay. So pagdating sa construction, siya na po ang bahala dyan, alam po yan. May analysis po yan, may computation yan. Kung ilang bakal ba ang gagamitin, ano ba ang size ng poste na mga gagamitin, ilan ba ang magiging poste na gagamitin sa inyong bahay. So depende po yan sa sukat, no? Depende po yan. So alam po yan ng mga expert. And also, sasabihin nyo rin na katulad ko po sa experience ko, sinabi ko po agad na gusto ko mataas talaga. Gusto ko super high ceiling, as in mataas. Kasi noon sabi sa akin ng architect, mataas na yung 17 steps. Pero dahil sabi ko mas mataas pa, gusto ko itaas pa. Gusto ko pagpasok talaga ng bahay, sa unang floor pa lang, malawak na talaga yung itsura. Alam mo yung illusion na talagang wow, ang lawak. So yon, ginawa po nilang 19 steps. Kaya naman yung bahay po namin, talagang mataas po talaga ang naging resulta. So yung mga ganong bagay, i-explain nyo po yun. So sasabihin nyo po agad, depende po yun sa inyong magiging budget, no? So lahat po yan, tutulungan po kayo ng mga expert na i-budget ang inyong pera. Alam nyo, malaking bagay talaga kapag may architect at engineer kasi mas matutulungan po kayo talaga na mag-isip, mas matutulungan kayo na ma-achieve yung itsura ng bahay na magiging gusto ninyo. Kaya naman kung ako sa inyo, wag po kayong mahiya na magtanong, pumunta po kayo sa isang construction firm, magtanong kayo sa kakilala nyong engineer, magtanong kayo sa kakilala nyong architect. So wag na wag po kayo mahihiya dahil masasagot at masasagot po nila ang inyong mga katanungan.
At kung magpapa-estimate po kayo, ay pwede naman po yun. So I hope marami po kayo natutunan sa video na to. I'm Jay Sagala. Please don't forget to subscribe, like and share at mag-comment na rin kayo kung meron man kayong katanungan sa video na to. Maraming salamat at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Thank you so much for watching. Bye!